China, tuluyan ng naghihirap. Mga tao nagkakagulo na at walang-wala ng makain. Minsang tinaguri ang economic miracle, ngayoy paurong ang takbo ng ekonomiya ng China. Ang dating mataas na sahod ngayon ay halos minimum wage na lang. Milyon-milyong graduates ang walang trabaho habang ang mga tindahan ay nagsasarahan na. Sa mga lungsod, nagkakagulo ang mga tao makahanap lamang ng trabaho. Nagugutom na ang mga tao, nagiging dahilan ng mataas na divorce rate at unti-unting nawawalan ng tiwala ang publiko sa gobyerno. Habang lumalalim ang krisis, dumarami ang anti-communist sentiments sa kalye at social media. Ito na ba ang simula ng pagbagsak ng isang higanting ekonomiya? Bakit tila bumabalik sa matinding kahirapan ang bansang minsang tinaguri ang factory of the world? Bakit sa halip na umunlad ay tila bumabagsak ang ekonomiya ng China nang ngayon tinatawag ng ilan bilang China's Great Depression? Yan ang ating aalamin. Pagbagsak ng kita at trabaho dahil sa kasalukuyang paghihirap, ang sweldo ngayon ng mga common workers sa China ay bumaba na. Sa sobrang baba, halos kasing laki na lamang ng sweldo noong nakalipas na 10 taon. Dati-rati, karaniwang sahod sa mga lungsod ay nasa 4,000 hanggang 5,000 yuan kada buwan. Ngayon, maraming tao ang pumipila para sa trabahong nag-aalok lamang ng 2,000 hanggang 3,000 yuan. May ilan pang pumapayag sa 9 na yuan kada oras. At ang mas masaklap, may ilan na pumapayag sa 6 yuan kada oras. Malayo sa dati sanang average hourly rate na 26 yuan. Para itong bumalik sa panahong ang China ay nasa ilalim pa ng striktong komunismo. Ilang kumpanya ang nagpapagawa ng 12 oras na shift, 6 na araw kada linggo para lamang sa 3,000 yuan buwanan. Ito ay wala pang kalahati ng dating kita ng mga karaniwang manggagawa. Sobrang taas ng unemployment rate sa China ngayon. Hindi lang kabataan ang walang trabaho, pati na rin ang mga middle-aged. Sa datos, halos 90% ng mga nawalan ng trabaho na nasa 40 taong gulang pataas ay hindi na muling nakakahanap ng trabaho. Tila permanenteng wala na silang pag-asa sa workforce. Sa kabilang dako naman, milyon-milyong fresh graduates ang hindi makahanap ng kahit anong trabaho, kahit pa sila ay nagtapos sa magagandang universidad. Overqualified pero jobless. Sa mga city square at labor markets, daan-daan ang naghihintay ng trabaho pero 10 lang ang kinukuha sa kada 100 aplikante. Kahit sa mga public places at public libraries, makikita mong puno ng mga taong walang ginagawa. May ilan pa nga na natutulog sa gilid, dala ang kanilang mga resume at umaasa na may tatawag na trabaho. Maraming negosyo ang nagsarahan. Ang pinakamatindi, 93% ng mga physical stores sa ilang lungsod ay tuluyang nagsara. Sa mga mall, iilan lamang ang namamasyal. Ang mga tindero, halos wala ng kita, pero patuloy na nagbabayad ng utang at renta. Ang dating masiglang merkado sa China ay parang ghost town na. Matinding kahirapan at pagkakasira ng pamilya. Ang krisis sa kakulangan sa pagkain. Sa ilang bahagi ng bansa, ang karaniwang pagkain ay 4 yuan lunch boxes na ang laman ay kaunting scrambled egg, patatas, noodles at pickled vegetables. Ang masaklap pa rito, bumaba ng 30% ang bentahan ng bigas. Ibig sabihin, kahit bigas ay tinitipid. Sa kalye, makikita ang mga batang lansangan, estudyante, at matatanda na hindi na kayang bumili ng pagkain. Unti-unti nang gumuguho ang mga pamilya. Sa China, kapag nawalan ng trabaho ang haligi ng tahanan ng mahigit 1 taon, umaabot ng 90% ang chance ng hiwalayan. Araw-araw may mga ulat ng asawang umaalis dahil sa kawalang pag-asa at stress. Hindi na kayang itaguyod ang mga dating gawi at ang simpleng pamumuhay ay hirap ng tustusan. Ang lumalalang epekto sa lipunan. Ang salitang lie flat o tangping ay sumikat sa China. Ibig sabihin, ayaw na nilang magsikap. Wala nang saysay ang pag-aaral, ang pagtatrabaho, at ang pag-asang gumanda ang buhay. Marami sa mga kabataan ay namumuhay sa lansangan, dala-dala ang diploma na tila wala ng silbi. May ilan na bumabaling sa mga iligal na paraan ng pagyaman scams, online fraud, o pagsali sa gray areas ng digital world. Habang lumalala ang krisis, unti-unti ring lumalakas ang boses ng mga tumutuligsa sa gobyerno. May mga banner na anti-communist sa mga footbridge. May mga universidad na nagpapalabas ng manifesto na tahasang bumabatikos sa Communist Party. Isa itong babala.
Ang galit ng bayan ay hindi na mapipigilan. Ang dahilan sa pagbagsak ng ekonomiya ng China. Ayon sa mga eksperto, hindi ito pansamantalang resesyon lamang. Ang krisis na nararanasan ngayon ng China ay maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 dekada isang henerasyong apektado. Ang 30 to 40% na pagbagsak ng operasyon sa mga pantalan ng Yangtze River Delta ay indikasyon ng humihinang kalakalan, hindi lang lokal kundi pandaigdigan. Ito ang dating tinuturing na economic engine ng buong bansa, pero ngayon ay kumakalam na ang makina. Sa Shanghai, isang pangunahing sentro ng ekonomiya, bumagsak ng 14% ang consumer spending. Isang malinaw na senyales na takot ng gumastos ang mga tao. Kapag hindi gumagalaw ang pera, humihinto ang negosyo, natitigil ang produksyon, at lalong nawawala ng trabaho ang masa. Kung magpapatuloy ang ganitong takbo, mauuwi ito sa malawakang kahirapan, kawalan ng pag-asa, at posibleng kaguluhan sa loob ng mismong bansa. Sa madaling salita, hindi lang ekonomiya ang bumabagsak kundi ang kinabukasan ng China mismo. Ang economic recession ay dahil rin sa trade war laban sa Amerika. Tumaas ng 10 to 15% ang presyo ng Chinese goods dahil sa bagong tariffs, kaya maraming negosyante ang tumigil sa pag-export dulot ng mga restrictions. Dati, ang China ang bumubuhos ng produkto sa buong mundo, pero ngayon ay hindi na makalaban sa presyo at kalidad. Sa loob mismo ng bansa, mas malalim ang problema. Kahit hindi lantarang inaamin, ang pagbagsak ng real estate sector ay yumanig sa kumpiyansa ng publiko, kaya't maraming Chinese ang tumigil sa pagbili ng bahay na dati simbolo ng tagumpay. Sa retail sector naman, binura ng online shopping ang traditional na negosyo, kaya't kaliwat kanan ang pagsasara ng mga pisikal na tindahan. At higit sa lahat, may matinding oversupply ng college graduates, mahigit 10 milyon kada taon, pero wala namang sapat na trabahong naghihintay sa kanila. Hindi naging epektibo ang tugon ng gobyerno. Sa halip na tanggapin ang krisis, sinasabi ng mga opisyal na ang sitwasyon ay tulad lamang sa 3 years of natural disasters noong 1959 to 1961, kung saan 40 milyong tao ang namatay sa gutom, pero ngayon tila sinasabi nilang mas malala pa noon, kaya dapat hindi mabahala ang mga tao. Gumagamit din sila ng no-kneeling propaganda, parang sinasabing dapat ipagmalaki ng mga tao ang sakripisyo kahit mahirap. Pero sa likod nito, palihim silang nakikipag-usap sa US, umaasang makalusot sa negosasyon. Sa panahon ng digital age, hindi na kayang kontrolin ang information. Marami ng Tsino ang mulat, alam nilang may mali at handa na silang magsalita. Maging ang mga estudyante, profesor, at dating loyalista ng partido ay nagiging kritikal. Dumarami ang naglalakas loob magsabi, wala na tayong kinabukasan sa sistemang ito. Ang tinatawag ngayong China's Great Depression ay hindi lamang isang pang-ekonomiyang krisis. Isa itong malalim na sugat sa lipunan, sa pamilya, at sa pananampalataya ng tao sa kanilang kinabukasan. Hindi na ito simpleng recession. Ito ay malawakang pagbagsak ng dating pinakamabilis na umunlad na ekonomiya sa buong mundo. Ang dating imahe ng China bilang makapangyarihan, agresibo, at lumalaban sa US, ngayoy unti-unting natutunaw sa gutom, utang at galit ng mamamayan. At para sa mundo, isa itong babala. Ang sistemang walang transparency, walang checks and balances, at walang tunay na malasakit sa tao anumang laki, maaaring bumagsak. Kaya sa likod na komunismo at malalaking propaganda ng gobyerno ng China, tila hindi na nagiging epektibo ang kanilang marahas na pamamahala. At mismong mga tao na nito ang naghihirap at nag-aangkin ng parusa. Sa iyong palagay, dapat lamang bang mangyari ang Great Depression sa China o dapat silang matulungan makaangat muli sa mundo? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.